At po si Tatang Dagana. Meron ba? Sabi sa akin, Pastor, kabangkangan Tagalog, kabangkangan po. Ba't kayo, Pastor, makalakay? Bakit po? Kabangkangan kayo. Ba't nagkaskin po dito ng maging po Tagalog? Kabangkangan, magtarin din, ako kabangkangan na. Well, hindi po ako talaga sumugot sa kanya, pero noon ako nangangaral, nakapangkangan na. Siguro narinig niya, di ba mga pastor? Sa lugar ng marunong mga pampangan, pero may garanti. Kasi nung una, naisip-isip ko, kapampangan ako, hindi ko marunong mag-focus sa nakapampangan. So nung ginawa ko, bumili ko ng kapampangan na Biblia, yun ang binabasa ko. Kung meron ko maintindihan, titignan mo sa Tagalog kaya sa English Bible. Ito pala. Isang lala na, kaya pati Biblia. Isang lala. May pagpahala pala. Pagpahala na. So, maganda po, sa atin ng mga pampangan, matutulit tayo ng mga pampangan. So, mga hindi mo understandable po yan. Yeah? Parang, alam po ninyo nung natutunan nila yung pampangan, tama magmahal sa pampangan. Yung mga matatanda sa sambot, yung maraming matanda mo, ngayon maraming kabataan. Yung mga matatanda, na-appreciate nila, hindi mo dahil sa I want to please them, hindi naman yun. Pero gusto nila, lalo silang naging mas kasi hindi sila eh. Kaya amano si Suwan na tatanggapan na kaya ng Santo sa managers na yun ay kanilang talagang na kumbaga digested talaga pakadiasa pag-ibig sa nasa. So, nakabuti. So, sa atin, dahil nakapampangan, sabi, siya sa mga pampangan. Kaya sa mga pampangan, yan naman yun. Sana hindi sarili. Kung kapampangan mga tao. Pero kung ito sa Tagalog, at lahat naman nakakakinig ng Tagalog, kahit na pampangan sila, Tagalog kayo. Para maintindihan ng mga tao. Okay? So, we need to impress, not to, we need to express, make the people agree, not to impress. Now, congregational prayers are times to pray with understanding. Kaya, English ka ng English, at yung kong pangapitong punto. Ilang bago ng tao ka naman, Amerika o nalang klase ng salita. Tapos pag English ka ng English. So, kung Tagalog ang common language na maunawan lang, Tagalog kayo. Okay? We don't impress. Okay. Number 9. Avoid praying in Taglish. Taglish. Ano yung Taglish? Tignan natin maya-maya. Now, Filipino is a language. Yung salita natin, Filipino, letter P, is a language having its own culture and heritage. Let us not demean it in our prayer. Sa totoo lang, ewan po yung mga nasa mass media, ewan po kung yung nagturo sa kanila, of course, with due respect, at ganun, taglis ng taglisan. Para sa akin, hindi ko yung parang lumabas ng boss ko, medyo kapulgis, sabi nga, nakaangat ka, taglis ka na. Para sa akin, sinisira ako ang salita niya. Sa pamuna sa panalangin, at least sa conversation, iba yun. Pag pag-usap ko yung tagisan, no problem with that. Pero pag namuot kayo sa panlain sa harapan, yun pong mabuti. Mga sa mabuti sa atin, dahil lahat ng ating Tagalog, Tagalogin natin. That is the base of the Filipino language, Tagalog. So huwag natin sirahin. Ang ganda ng Pilipino, huwag natin sisirahin. We may express a part or a sentence of our prayer in English, but not mixing Tagalog and English in a word or a phrase. Yung po sinasabi natin sa ating definition dito ng Taglish, pinagsama mo ang Tagalog or English in a word or a phrase. Ang bawa, now, conversationally, masasabi, pag-pray na ako. O pag-pray kita. Pwede po, no problem. Conversational, no problem at all. Pagdating sa harapan, iba na, huwag po natin pag-alin sa mga ayuhin niya para hindi pumasanay tayo o yung mga tao pasabayin sa atin. Ano bang Tagalog ng pray? Ha? Malalim ba yun? Malalim ba yun sa panalangin? Malalim ba yun? Ba't ganyan dito sa akin? No, hindi po malalim. Di ba? So, maring amang Diyos kami po ay tumutulog o dumadalangin sa iyo o kami po ay nananalangin. Amang Diyos kami po ay nagpipray sa inyo
sa inyo o aming father sa Bethel. Ang iba masyadong nasanay sa gano'n. Of course, medyo exaggerated yung ginawa mo. Pero, mas mabuti Tagalogin mo na. Eh, namusubo ako ng English ka. No? Naman, sometimes things happen. So, napasumo sa panline sa English. Father God, we thank you for this gathering this afternoon. Naisip ko nagkakaroon isa. Ituloy mo na sa Tagalog, pwede po yun. Huwag mo lang i-translate. Huwag na yung, Father God, we thank you for giving us the opportunity to meet together this afternoon. Ako just perhaps not for being on the opportunity that I'm ko sa akin. Huwag na, hindi naman English Tagalog translation yun. Ituloy mo na sa Tagalog, pwede po yun. Pero kung sasadyain na English Tagalog, na magkakatugtog, parang red, blue, red. No, hindi mo sinasadya. Okay? Kung English ka buo, basta naiintindihan ng mga tao, no problem at all. Pero kung English, tamang English, at tamang diction, tamang bigkas, tamang grammar, ang iba, mahilig kong English, maling grammar, kung ano iiwanan yung iba, nakakala. Ano yung mga tao, tayong Pilipino, alam natin yun eh. Pag maling grammar sabihan naman tayo. Sabi na, Lord God, I thank you, this is the day as me. Ganito, kung may lang, may madala eh. Ayusin mo kasi. So, para mabuti, Tagalog na lang, yung kumbis ng Pilipinas. Tagalogin mo. Ama Diyos, salamat po sa hapon nito. And then, huwag yung, kasi kapampangan. Panginoon Diyos, salamat po sa hapon nito. Pasensya na rin kung pampangan. Pag namumuna tayo sa Panginoon, nagsasalita, ginagamit sa salita, you should learn the language. Hindi yung cultural na background mo. Isang ano lang po, ito naman ito, walang kinalaman sa panline. Ang yumaong dating Pangulong Marcos, walang kinalaman sa politika. Doon napapain ko siya mag-Ingles, maganda siya mag-Ingles. English Filipino. Pero maganda siya magsata sa English. Hindi halatang Ilocano siya. Tama ba? Yung pinakapaisa niya. Hindi mahalatang Ilocano siya. Pero pag nag-Ilocano siya, nakapagdam siya siguro 3 times, more or less, 3 times or 4 times. Nag-Ilocano sa ito interview, kasi hindi Ilocano, nag-Ilocano siya. Ilocano, yung bigkas niya. Hindi matigas na Ilocano. Pag nag-English siya, yung diction niya, yung talagang kung dapat. Pero of course, grammar and all that. So, meron din sa atin ng mga kahumpangan. Okay? Kung yung dyan sa mga kahumpangan ako, pasensya na ko hanap ko. Pag pasensya niyo po. Amen? Amen! Hindi ka na, aralin natin, hindi lang natin. Alam ba niyo, ewan ko kung totoo. Of course, walang kinalang sa kanito. Alam ba niyo si Plato, one of the most prolific orators in the ancient world. Ang kwento, ang nabasa ko, si Plato ay dating at-at. Tama kasi sa dila, ay niya bigas, kumainit na. Paano siya natuto magsalita? Ito ang sabi. May panahon, na kumuha siya ng pebble. Ano yung pebble? Yung maliit na makinis na bato. Hindi ko alam kung puti o itim, basta pebble daw. Na maliit na. At inilalagay sa dila niya. Pero hindi niya sinusuko. Hindi sinusuko. Asa dila lang. Eh, nahihirapan na magsalita. Naglagay pa ng pebble. Hindi pa lulungin. Kundi, ngayon sasanayin niya sarili ng salita. And he became a great orator in the ancient world. Dahil so, kung gusto mo, pwede eh. May parang, so sanayin mo sarili mo. So pag nagsasalita yung mga kapampangan dyan, huwag yung sa isip ko na nanalangin. Use your tongue, your lips, your mouth, open your mouth. Panginoon. Likewise, meron din isa, kapampangan.
ang bigas sa Panginoon. Panginoon. Hindi po Panginoon. Panginoon. Diretso lang. Panginoon. Okay? So, aralin natin. Sana hindi na natin pinig natin na sasalita. Para nasa atin. Kung English naman, magbasa tayo ng bukas ng English para nasa hindi na natin. Para kung sakali kailangan mo English, pwede mo English ka, alam mo yung diction. Okay? Alright? Okay. We may express a part or a sentence in English, but that mixing Tagalog, English, phrase. So, yung isang salita, isang phrase. No? Anong phrase? A group of words, 2 words at least. Isa Tagalog, isa English. English yan. Huwag kong gano'n. Okay. Tuloy natin, number 10. Pray with reverence. Ang punto natin dito, do not make a laughing stock. Ano yung laughing stock? Huwag ka magpatawa. Alright? Na bibigkas ka ng salita, gagawin ng salita para patawan yung mga tao. O kahit sa ating mga panalay sa pagkain, minsan, it is our intention to make a laughing stock ng patawa. That is being irreverent. Hindi po tama. Dumudul ka sa Diyos, tinatawanan mo. Tama ba yun? Basta hindi. Kaya minsan, nagkaroon ako ng konting paggalit. Kung mayroong napapakita mo sa panalangin na, Pwede salamat po sa pag-uong, sa asin, salamat. To make a laughing stock. Tapos yung tumatawa yung mga tao, at yung sabaw po, mainit pa, salamat po. That's being irreverent. So, ayusin natin ang ating pag-uus sa panlay. Kahit sa panalay sa pagkain. Because ano pa niya pa-prepare pa rin. Na pag nasa harapan ka, ganun din. Na huwag kang gagawa ng isang maging katatawanan at maiwan yung mga tao at tumatawa sila. Sabi niyo, hindi, spiritual laughter po yun. Spiritual laughter. Nandun mo sa panlay, kung tawa na tawa yung mga tao. Hindi umahayin sa'yo. No. Don't entertain or amuse the people by your choice of words. What? No? Okay? Yung tamang salita na. Remember, you are leading the people before the throne, before the holy throne of God. Leading the people. Okay? Susunod, number 11. Wear decent and modest clothes. Don't lead the people to yourself. Tanong yung mga tao kasi. Huwag yung, ay, pagpapiling kayo sa linggo, isusunod yung bagong damit, maganda, kulay yellow sa taas, orange sa ibaba, para makita ko talaga, papansin ako. No! Be modest, simple, maayos, sa mga kababayan siguro. Sa akin po, gusto ko play, below the knee. Natatil tayo sa harapan, medyo mataas, maganda below the knee. Kahit nakaupo tayo, it's still below the knee. Modest at maayos, and then huwag naman yung plunging neckline. Batas nga dito, bagsak naman sa likod, ganun din. Backless. No. Dapat maayos. Mayroong manggas, may sleeves, so may mga, pagbabae walang collar, it's alright. Basta maayos na damit. Okay, at the same time. You should not be overly nor deficiently dressed. Parang siya lumakli damit mo, deficiently dressed. Overly, ikaw ito, wala mga kasi nalulutan mo yan. O sobra, overkulang. Number 12 is nasabi natin, pray harmony with biblical principles. The underlying principle of our prayer is the Bible. Okay? Kaya kanina sabi natin, tama ba na ipanalay yung mga Panginoon, salamat po sa mga kapatid pati yung mga hindi magkakalong pagkakain mo sila. Tama ba yung sabi ni Divine? Because it's not the time of biblical principle. So, paano po yan? So, Panginoon, pagpalain ninyo ang mga magkakalong, yung hindi magkakalong, huwag niyong pagpalain. No. Manayin mo lang tayo. So, labo ng prayer, yung mga magkakalong. Okay? Ang huwag mo nang sasabihin yung hindi magkakalong. Silent na lang tayo. Okay? In approaching the throne of God in prayer, we are truly bound to be submitted to His will. Okay, now, certain words we hear from certain prayer leaders that are not in harmony with biblical tenets are, isang marinig natin ito. Okay, certain words we hear from certain prayer leaders that are not in harmony
The tenets are, Lord, I pray for your double portion of anointing. Double portion of God's anointing. Hihigitan mo pa ang Diyos. Mali po yan. Now, saan natin pinapakatay? Yung kay Elias at kay Eliseo. Di ba kung si Eliseo kay Elias ng dalawang bahagi ng pagpapahid kay Elias. So, double portion of Elijah's anointing, no? Okay? So, mga sa panay natin, amang Diyos, pagilan ninyo ng inyong banal na espiritu ang lingkod na magpapahayag. Blah, blah, blah. Yun. Ganun lang. Kahit huwag ng double portion of your anointing. Kasi, anointing ng Diyos, dodoblihin mo pa para makakas kayo. It's not possible. Hindi pwede. Okay, ayun kung panay na, Lord, I pray for world peace. Ano ba nakalagay sa Biblia na manlatan ng world peace? Sa mga locality na magkaroon kapayaman. Para ano? Para saan? Para hindi mahadlangan ang pamamahal ng mabuting balita at maging ayos. Kahit si Apostol Pablo, dalangin mo kami sa hindi lang ng pagbubuti. Naingatan sila ng Diyos para hindi po mahadlangan ang kanilang pagdakasibat ng mga lugar. So, pray for world peace is not exactly biblical. Okay, devil, I command you to go to hell. Sa respeto, magbalik kayo sa impyerno. Sa totoo lang pala sa impyerno, yung nasa impyerno ngayon, nakakalungkot, yung mga taong namatay na hindi sila nananalig sa Panginoon Hesus Kristo, asa naman masamang espiritu? Huwag mong tingnan. Nasaan sila? Andyan lang. Wala sa impyerno. Ang impyerno, lugar ng kahirapan yun, ayaw nga na yun. Kaya po kayo sa na nasa impyerno ang trono ng luha ni Satanas. That's not biblical. That's more of a religious persuasion ng isa lahat ng Catholic. Na may trono sa sige, yan, tumatakas ang isang kalulong yan, magkupitin nyo! Hindi po totoo yun. Ang gagawin sa sa impyerno, wala siyang tutok sa ito, natin tutok sa niya. Kaya kayo po inanto kayo. Okay, ayaw makinig. Ingat. Pero ako po, I command the devil to go to hell. Kahit ang Panginoon sa ito, hindi ginawa niya. Di ba yung mga, ang tawag yung grupo, the Legion. Di ba naman kasama ito? Paalisis na pa kung sa sige go, sabi ng Panginoon. Di ba? Pero, hindi, kung sa mga bago, same pero kayo. Wala naman ganun eh. So, kaingat po tayo. Number 13, pray direct to the point. Avoid blurry words. That is, the shortest distance between 2 points is a straight line. That will be better. That will be the better way to drive your prayer. So, diretso lang po. Yung mga sinauna, yung mga matatanda, ang dumi pala yung matatanda. Panginoon Diyos, makatastasan sa lahat na walang makakabot sa inyo at kayo tunay na dakila at napakataas ninyo. Una yung gano'n. Una yung gano'n. Gusto nyo sa devotion nyo? Yes. Pero hindi na public prayer, make it direct to the point. Number 14, give life to your prayer, but not in an affected prayer as written man. I mean, give life. Okay, easy natin. As much as possible, refrain from praying in a monotonous voice. Ano yung monotonous voice? Inside timbre. Yun lang. As much as possible, iwasan niya. Pero pwede naman yung ganun lang na parang speaking voice lang, pero modulated. Pangalawa, express your heart as you approach God in prayer. So that's how we give life to the prayer. You express your heart. Pero huwag affected. Ano yung affected? Yung sobra. Sobra sa dapat, sa tama. Huwag pong gano'n. We express our heart. May buhay yung ating pananay. Hindi yung parang nagbabasa. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa umaga ito. Nakalagay na ba yun dito? Tiningatan po ang pagdalo sa gawain ito. Salamat mga Diyos na hindi po patunayan ay makikigas sa amin. At ito, yun, yung mga motonisyon. Huwag gano'n. Bigyan ng buhay yung puso mo. It may help if your voice is modulated appropriately. Yung bang may inflection. Ano yung modulated? Babaga, tataas, regular na boses, hihina ng konti. Pero marinig pa ng mga tao. Pero maaaring lalakas. Yun sa modulated.
May lamang. Ama Diyos, salamat po sa umagang ito, si ibigay sa amin, bla-bla-bla-bla, na taong lahat ay may puso na ibigay kalungkuhan sa iyo. Okay? Keep life. Remember, you are a prayer leader, and that's not your quiet time. Hindi mo quiet time na, hindi personal devotion. So, don't do anything. Diyan. Sa personal devotion mo, sa akin na problema. Pero dito, namumuna ka na ang mga tao ay magkasama-sama sa pamumunas ng panay. So, huwag yung exaggerated o huwag yung affected. 15. Second to the last. Leading prayer with a clean heart. As a prayer leader, we should be free from any ill or guilt feeling. No? Maayos ka, yung puso mo, yung kalooban mo, wala kang kinikim-kim na ang mga hindi mabuti. Pero ang tanongin, what if mayroon? Ano kung mayroon? Ito sagot, then you should go before God first and repent and ask His forgiveness and pray for oneself to be washed by the blood of our Lord. Yun po natin mo. Huwag yung isipin na palitan mo ako sa opening prayer, sinira na ako dito na ako. Pamili na na ako. Nagliking kama na. Sabi, kauwi na ako, pag-uwi ko lang na, walang pili ko ng kwarto ko. Gusto ko kayo bago magpunta sa church. Okay pa, I'm just getting down. Abusit siya. Tingnan niya, abusit ka. So, pumunta ka sa church, nagmamadali ka, mabigyan ang puso mo. Tapos magpapag, palitan mo ako, hindi ako na, sinira na ako. No. Huwag yung agad. Pag ganyan tayo ng ganyan, we will not outgrow that when we put them maybe. So, how to outgrow tayo ng ganun attitude? Humingay tayo sa Panginoon Diyos, patawarin mo, humigisip ko marapang sabi ko, magang siya dyan, pututuloy na kayo, patawarin mo. Pahuli ko